Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na ang malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative. Warning yung para magkaroon ka ng idea, awareness, action, change of action, decision making, mga pwedeng maiwasan. Meron kang 2, 9, 10, 15, 18. Cancer, Aries, Leo, and Taurus. Capricorn. Okay. May mga kasiyahan, no? Or meron ka mga sitwasyon na ikasisiya. May mga parating sa iyo. Sa nakikita ko sa iyo dito. And then also is magkakaroon daw ng ano merong makikipag-usap sa iyo or merong kang marireceive na isang information, news, or kung ano man yan, or connection, na makakaramdam ka ng either lungkot or feeling emotions. Yun yung nakita ko dito, no, sa sitwasyon mo. Sa iba naman sa inyo is there's a lack. There's a possibility na or chance or there's a hope na pwedeng manalo yung iba when it comes to gambling. Sa iba kasi dito is related siya sa sa work. Yan, baka may mga good news happen to your work or kung may negosyo ka, ganyan, or sa iyong finances, pwedeng doon sa point na yon. Or may mga good news situation, ganun sa iba. And then, ang nakita ko rin sa iba is either makaka-receive ka ng information, communication, or basta baka ganun lang or news. Meron kasi, sana wag naman, ikaw or someone who's connected sa'yo, there's a danger situation. May mga biglang magaganap o mangyayari. There's an accident, ako nakikita sa'yo, or basta may danger situation. Ako nakikita, makiramdam kayo hanggat maaari, or maging aware talaga kayo, and then, meron din na mahospital. Hindi ko alam kung mahospital, magpapa-check up, or magpapadoktor, or parang ganun. Surgery, mga ganyan situation. Ako na nakikita sa iyo. And then, mag-ingat kayo sa mga matatalas na bagay. Na ano yung truth ko? Mga tutulis na bagay, pwede kayo mahiwa, masugatan, basta magkakaroon ng sugat, no? Ako nakikita sa iyo kung sa aspeto ng buhay mo yan. Mag-ingat na lang kayo hanggat maaari. Baka mamaya masugatan kayo sa braso, sa kamay, diba? O kung saan man yan. Or someone who's connected sa iyo. Yan, yung mga taong malalapit sa iyo. Sana wag naman, diba? And you will receive a gift. Or may tao na magbibigay ng love or tulong, or there's a joy and happiness happen sa iyo, no, Capricorn. And sa iba dito, baka vice versa siya, baka ikaw yung magbibigay ng gift, or love and support, tulong, ganyan. Or may tao na hihingi ng tulong sa'yo, pwede rin yung ganun. And then, you need to protect your finances daw, ang sinabi. Dito, sa iba naman sa inyo, maybe you are a leader, maybe you are a boss, or a leader, or handin yung leadership situation. Pwede may mga pinamumunuan kayo, no? O may mga pamumunuan kayo na situation. May mga loyal person naman, may mga loyal, may mga hindi rin naman loyal. Kasi syempre may mga tao pa rin na makapagbibigay sa'yo ng painful situation sa nakikita ko dito sa iyo. And then also, yun nga, may mga small happiness or may mga opportunity na darating sa iyo. Sana hindi gano'n malaki yung kabiguan, no?
Yun. So, iba dito, delay to. If there's a delay situation into your life, magkakaroon naman daw dito ng sigla or magkakaroon ng magandang outcome ang sinasabi dito. Siguro nagkaroon lang ng delay or madidelay or magkakaroon ng mga pagpapaliban situation. Yun. And then, may mga aso, pusa ba kayo? Yun ang nakikita ko sa'yo Pwede rin ito sa related sa sa mga alaga niyong aso, pusa, sa pet, ganyan. Pwedeng sila is masugatan. Ingat na lang din, baka mamaya kung ano yung makain nila. Diba? Family, success, balance, and boundaries. Okay. Kung ito is titinan ko when it comes to a love. Kung kayo is may third-party relationship, yes, may third-party relationship kasi there's no boundaries ang isa sa inyo. Parang very open. No, nando siya sa point na iyon. Maaaring may karelasyon na siya at talaga nagkaroon ng but nagkakaroon siya ng kung iba dito, this is secret no? Ganyan. Mukhang nagkakaroon ng secret relationship with someone. So, may mga third party talaga kasi you have the balance then situation. And then yun nga. Pero mahalaga pa rin naman sa kanya ang family. Sa iba, no? Kumbaga siguro lalo na kung may mga anak, nandun yung pagpapahalaga. Pero hindi kasi siya nagpo-put boundaries dito. So nakikita ko dito. Pwedeng handun din yung support sa kung sino man na may third party sa inyo. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, iba sa inyo pamilyado na rin no? So nakita ko dito. Or maybe kung hindi ka mapamilyado, pwede itong taon na to is meron na rin talaga siyang karelasyon. Pero still, hindi siya nagsasara ng pintuan para sa'yo. Kasi nandun pa rin naman yung forgiveness or gusto niya pa rin naman na apology if ever, kumbaga, magkaroon siya ng, or ikaw ito, or siya or ikaw ito magkaroon ng pagkakataon, very open pa naman din siya sa nakikita ko dito. Pero kung wala kayo, kung single ka, may makikilala ka na tao na pamilyado na. Yun na nakikita ko. Dito. Pero, kasi andito siya. Pamilyado na to or may karelasyon na siya. Kaya mag-ingat tala kayo sa mga single dyan. Bibigay niya kasi mag-effort siya sa iyo Dito. Magpapakabait siya. Pero ingat ka, basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Kung wala naman kayong third-party relationship, yes, very successful. Yun nga lang, you try to make it balance the situation. Successful naman yung relationship. Yun nga lang, ito lang ang ang time. Siguro, lalo na kung busy yung isa, o kaya is magkalayo kayo, ganyan. Pwedeng doon sa point na yun. No, medyo minsan, siguro mahirap, pero handun naman yung happiness. Kung this is a career situation, yes, nahandun yung point na very successful. Pwedeng iba sa inyo kasi is this a new beginning pagdating sa iyong trabaho. Pwede may mga bagong trabaho kayo, ganyan. May mga bagong simula. Or sa iba sa inyo dito is you're stable. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is open ka rin naman sa mga kasamahan mo sa trabaho, no, sa iba sa inyo. Pero, syempre, you always try to make it balance. Kung parang nandun din yung point na nakikiramdam ka, kung good ba sila para sa'yo, same page pa kayo or hindi, nandun din naman din yung point sa'yo. Mas nagiging more on mahaba yung patient mo pagdating sa iyong career. Sa nakikita ko dito, syempre, nandun din yung point na para sa future and or para sa iyong family, but you will become successful din sa nakikita ko sa iyo dito, no? Alam niyo yung iba sa inyo, pwede kayo makarating ng ibang bansa. Ito, kumbaga nandun yung point of successful, magsasuccess kayo sa ibang lugar. Dito. Yun ang nakikita ko dito, May good karma ka, na darating, Capricorn. Congrats, Good karma and good news to, no? Hindi man sa'yo kasi we have the family, pwedeng sa family related. Yan. Kasi syempre kung good yung kanila, good ka rin, di ba? Kumbaga, good news nila, good news din para sa iyo kasi connected kayo. Energy ni Capricorn. Sa life mo, ang nakikita ko sa iyo dito,
magsasucess ka eh. Sa life mo magsasucess ka. But, ang problema kasi sa'yo, minsan, Capricorn, wala kang boundaries. No? Siguro sa mga paggastos, ganyan, or paglabas ng pera. Wala naman tayong magagawa dun, di ba? Kasi gusto mo ibigay sa kanila lahat, pero kailangan balance. Ganyan. Mag-put boundaries ka rin. Balance lang palagi. Sa sarili din, mga iniinom, kinakain, balance. Dapat. Energy. Six and six. Uy, the Wheel of Fortune. Okay, what it comes sa yung energy. Meron kang, ang energy mo kasi, minsan good, minsan hindi, ganyan, na doon sa point ayun, no? Nagkakaroon ng same cycle, kumbaga. Good, hindi. Minsan nasa gitna ka, ganyan, ganyan. Yan ang nakikita ko sa yung energy. Paulit-ulit. Hindi ka ba naboboard? Sabay ganun eh, no? Or sa iba naman sa inyo, is nandun kayo sa point na nagbabala kayo na to keep moving sa mga goal nyo this time, pero hindi pwedeng nagkakaroon ng mga pagpapaliban. Kakaroon ng mga delay, ganyan. Pwedeng na doon sa point na panghihinaan ka ng loob. Mga ganun sitwasyon. May mga gusto kang gawin, may mga gusto kang i-move, gusto mong aksyonan. Pwedeng na doon yung point na either napapanghinaan ka ng loob or nagdadalawang isip ka or pinagpapaliban mo talaga siya. When it comes sa yung energy, syempre nahandun din yung point na may mga times talaga na magiging weak ka. Weak kasi yung energy na nakikita ko. Magiging strong, weak. Sana wala kang sakit, no? Yan, ingatan nyo lang yung sarili nyo. Kasi kung nagkasakit ka na nakaraan, muli ka uling magkakasakit. Pwede may mga masasakit na kasukasuan, kalamnan, buto-butok, ano man yan, paaba sa mga ano mo, mga buto-buto mo dyan, no? Katawan, mga ganyan. Ingat na lang din sa nakita ko dito. Parating. Parating kay Capricorn. Ang pera. Sabi ko, wala kang pera. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, may hinintay ka raw. Yun na nakikita ko ah. And then also, iba dito is may paghihintay. Pwede rin na doon sa point of traveling. And sa iba sa inyo, may mga sitwasyon na nahahata ka na nakaraan eh. And then, after the frustration, after sa isang sitwasyon na natrap ka, na-stuck ka, or nagkaroon ka ng painful situation, there's an ending situation happening to your life. Yung sabihin, masasaayos na siya, mangyayari yung mga dapat mangyari, magkakaroon ng pagbabago, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga magkakaroon ng movement, move on, or pagtatapos dun sa sitwasyon na iyon. And then sa iba naman sa inyo is may paglipat. Pwede na doon sa point na may mga bagay kang gustong ilipat or pwede mo sa trabaho, gusto mong lumipat, ganyan. Or any paglipat. Kung sa trabaho mo yan, sa love life, or kung ano naman yan, mga ililipat mo, pwedeng na doon sa point na yun. O kaya naman pang umaga, pang gabi, pantanghali, ganyan. Pwedeng na doon sa point yung mga section 1, section 2, pwedeng na doon yung point na yun, ano, na paglipat. Iba dito, bagong trabaho to eh, or mga pagkakapirahan. Alam mo, may papasok sa yung pera. Mm. And then also, dito sa sitwasyon mo is, may bata or mas bata sa'yo. Medyo mataas yung pride niya. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo, pero medyo mataas yung pride niya sa nakikita ko dito. Yun. May mga excitement naman din na parating sa iyo sa nakikita ko dito. Kung may mga tendo na hindi kayo nakakatulog or may mga bagay kayo na iniisip or pagising-gising or late na kayo natutulog o kaya naman is maaga kayo nagigising, siguro mas maganda na ano,
na bumawi ka na lang ano ng pagtulog. Yun ang nakikita ko sa dito. And then also 3 days, 3 weeks, 3 months. 3 days, 3 weeks, 3 months. Oo. May blessing nga na darating sa iyo. May blessing. Sa iba dito, May to. After 1 day, 1 week, 1 month, ganyan. May valuable things or merong ano new opportunity or new idea. Sa iba naman, abundance, blessing, kasiyahan. Sa iba dito, may mga renewal situation or something development happen. May offer, oh. Ako nakikita sa iyo. May good news ka nga eh. Congrats sa ano good news mo. May good news. May papers kasi ako nakikita, no? Hindi ko alam kung ano yung darating, pero within 11 days, 11 weeks, 11 months, pwedeng nandun sa point na yon. Bilangin nyo, kung 11 months, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, next year ng February, o kaya kung weeks yan, bilangin nyo, no? Pwede nandun sa point. May darating sa iyo, or days yun na, may darating sa yung news, papers, ano ba to? Ano ba yung hagaki? Parang ganoon din, parang papers or pwedeng mga ayusin na sitwasyon. Yun na nakita ko or makakatanggap ka. Kung ano mga papers yan or news or documents or wag naman sana bill, no? Kung bill yan, babayarin na naman. Or text message, ganyan. May darating daw sa'yo. Dapat iwasan. May Capricorn. May successful talaga magaganap sa'yo. Tumaya ka ha, Capricorn. Kasi lumabas niya sa'yo si ano, oh. Iba sa inyo, wala kayong pera eh. As in, hindi stable yung pera nyo. Ibig sabihin, hindi siya stable. Yun nangyayari. Yun ang nakikita ko dito. Ay, ano ba yan? Dapat mo iwasan. Okay. Dapat mo, may babae. Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi mo pag-isipang mabuti yung mga actions mo, movement mo, decision mo, pananalita mo, ganyan. Yun. Pag-isipan mo talaga siyang maigi. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? Mas iwasan mo yung mga tao na maiksi ang pasensya, ganyan. O kaya ikaw, habaan mo yung pasensya mo. Then, iwasan mo yung mga bagay na kung may mga sitwasyon na kailangan isaayos, kumpunihin, i-recover, kung kailangan mo ibalik yung dating ikaw, ibalik mo in a good term, ganyan. Kung may mga situation na kailangan mo umalis doon, umalis ka, lumayo, mag-distance ka, tumalikod ka, ganun gawin mo. Kung may mga bagay na kailangan i-let go. Sa sarili mo man yan, or sa trabaho mo man yan, o sa mga nakakasalamuha mo man yan, ano? Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito, syempre, yung mga ikaka-frustrate mo, ganyan, yung mawala ka sa mga plano, magkaroon ng mga pagpapaliban sa buhay, yan, iwasan mo yun. Kung pwede naman na, di ba, why not, nandun sa point na yun. Tsaka, yan, siguro sometimes, kapag pagod ka kasi, di ba, may mga time talaga na tatamarin ka, ganyan. Yung mga anxiety at basta mga ma-unplanned situation ka, ma-imbalance ka. Kailangan mo daw gamitin yung iyong intelligence. Sabi ganun, no? You need to see the fact. Yung fact ng sitwasyon, no? Kung tama ba siya, advantage or disadvantage, kaya mga ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya,
Capricorn in love. Kung sino man ito. Alam mo, laki ko. Asin. Kasi why? May wealth and prosperity ka na darating. Sa love po niya. Ay, tower and tower, oh. Kung single ka. Kung single ka, maaring may kinakausap ka? Isa, dalawa. Isa dito nakapagpapasaya sa'yo. Isa dito mapang-akit. Ang isa kasi dito, siya it's more, babae ka man o lalaki, it's more, siya, attraction. Ibig sabihin, hindi totoo. No? Isa dito, nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Isa dito, the past person. Yung isa, bigla mo makikilala. Or nandun yung pang-aakit talaga, no? Yung isa dito, maganda siya. Maganda yung aura niya sa nakita ko to kasi dito yung point of happiness, matalino, and giving. Yun nakikita ko. Kasi isa naman, makasarili at sakim. More on, siya, aggressive, ganyan. Baka dumating yung time na maging makontrol ka niya, i-control ka niya, i-manipulate ka niya. Kaya ingat ka sa pagpili ha, sa mga single dyan. Kung kayo naman is nagkahiwalay na nitong tao nito, oo, nagkaroon kasi handito na si Tower, nagkaroon talaga ng pag-ihiwalay. Pwedeng nandun yung point na may nalaman ka sa kanya o may nalaman siya sa'yo. Biglaan lang din yung ibang sitwasyon, nagkaroon ng attraction sa iba, pero ang nakikita ko kasi ito, isa sa inyo is still reminiscing pa rin naman yung nakaraan. Kaya nandun yung point na gusto pa rin niya ng recovery or gusto mo ng recovery dito sa sitwasyon. Handun yung point na either gusto niya magkaroon ng recovery or gusto niya kanya makausap dito kasi parang may gusto pa siyang sabihin sa iyo or ikaw ito sa kanya ha. Yun ang nakikita ko. Dito, yung pag-iisip kasi ng isa sa inyo. Nagkakaroon siya ng urong-sulong situation, nag-iisip siya, anong dapat kong gawin, ganito, dapat nagkakaroon siya ng pagsisiyasat kasi, or maybe this is you. Kung kayo is may third-party relationship, pwedeng both of you, meron kayong third-party relationship sa iba, or sa iba naman may kausap-kausap na, or nasa sa inyo na kasi yung desisyon na to, no, kung gusto niyo ipagpatuloy or hindi. Sa nakikita ko to. Pero yes, may third party po dito. Maring matagal na rin ito, or nahandun yung point na, naakit kasi ito, no, sa nakita ko dito. Nagkaroon ng akitan. Yun. And then, kung wala naman kayong third-party relationship, handun yung strong relationship ninyong dalawa. No, pwedeng LDR kayo, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba kung hindi naman kayong LDR is merong nagaganap sa sitwasyon nyo na LDR man kayo or hindi, may nagaganap sa sitwasyon nyo na natatrap. Hindi ko alam why. Natatrap siya or nai-stuck. Parang nahandun sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Yun. And then also, merong kang ikakagulat, ikakashock o ikabibigla, either siya ang magsasabi sa'yo or ikaw magsasabi sa kanya ng isang katotohanan or news or may mga communication situation na gano'n ang mararamdaman mo, yun na nakikita ko dito. Or pwede rin kasi na meron siyang ibibigay or hihilingin sa'yo. Or may sasabihin siya na ikasisiyam mo, na ikakasatisfy mo. Sa iba ganun Yan nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, pareho naman kayo kasi pareho kayong tower. Malalim kayo mag-isip. Yun. Ay, wala yung money mo. Dapat nag-relationship ako. Money niya. Universe. Dapat ito money to, di ba? Nadagdagan pa talaga yung mo. Dito na kasi yung money mo, nabigay ko na
Okay, pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito Capricorn kasi medyo may palabas o may lalabas na pera sa'yo 'no. Puwedeng connected siya sa isang mas bata sa'yo, puwedeng nando'n sa point na 'yon or meron kang mga sitwasyon na na adventurous or travel man 'yan or paglabas, outdoor or may mga gagawin ka na mga plano na 'yun yung magiging cause ng pagtapon ng iyong kaperahan. 'Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo is merong either sa trabaho 'to or sa company ha, may corrupt kasi. Puwedeng yung company mo dinadaya ka or kung sino man na nangdadaya sa'yo o niloloko ka, ganyan. May dishonest person din kasi may tao na gagamitin ka, may tao na materialistic maybe, sa iba hindi naman lahat or puwede nating sabihin na hindi siya materialistic pero meron siyang gustong or meron siyang interest na gusto niyang bilhin, puwedeng nando'n sa point na 'yun. 'Yun ang nakikita ko dito, or sa iba is it's more on ano, manggagamit talaga. 'Yun ang nakikita ko. Mag-ingat ka na lang pagdating sa pera mo. Kaya rin sinasabi dito is balance. Kaya rin sinasabi dito kailangan mo mag-put boundaries, kailangan mo pag-isipan maigi. Kasi 'pag hindi mo pinag-isipan maigi, matatalo ka, hindi ka magsa-success, ganyan. Kung saang aspeto ng buhay mo 'yan, sa family mo man 'yan, sa sarili mo, o someone who's connected pa sa'yo, 'di ba? Ingat ka kasi you will be successful naman talaga, eh. Nasa sa'yo lahat ng successful, oh. Arigatou namaste, God bless.